At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, bubuwagin nila ang Senado, bubuwagin nila ang presidency, papalitan na ng Prime Minister ng ang isang mambabatas na galing sa mababang kapulungan na hindi manalo para presidente ay po pwedeng maging Prime Minister. Gahama naman po yan sa kapangyarihan. Hinay-hinay, ika nga ni Jun Lozada, moderate your greed for power naman. Dahil sa inyong ginagawa na linalapastangan nyo at sinasalawlan nyo ating saligang batas, ay naku po, mararamdaman ninyo ang hagupit ng taong bayan. At ngayon pa lang po, sana naman hindi kayo manhid, nararamdaman nyo na ang galit ng taong bayan dahil ginagawa nyo mga bobo ang mga Pilipino. Kalaman pong nakakadiri na po yung bribery initiative na yan, no? Dahil talagang binababoy niya yung kumbaga yung initiative natin na i-institutionalize ang people power sa ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Mantakin nyo, hindi lang political initiative yan, pera pa ang nagsusulong para kumuha ng pirma. Pera or panlilin lang, kaya dapat lang talaga magalit ang mga ahensyang gobyerno, ang mga programa ay ginagamit para kumuha at kumalap ng mga pirma. Ang nakapagtataka, mukhang itong si Secretary Gatchalian na hindi nagsalita. Ang AIX talaga ang pinakamaraming pinamumunmud dyan. No? Pero kumpirmado po, ang dami ko nang nakuhang mga reports na ang pinapipirma sa taong bayan sinasabi, bukod pa doon sa 100 pesos, na ito po ay para sa ayuda, tupad, medical assistance, o di naman kaya AIX. No? Na talaga naman po talagang nakakasuka. No? Dahil talaga namang meron ng bilihan, meron pang panlilin lang. Ano ibig sabihin nito mga partners? Bakit desperado ang gusto magbago ng saligang batas? Ang babaguhin nilang probisyon, kung paano boboto ang Kongreso, kung ang Kongreso mismo ang magsusumite ng proposals sa taong bayan kung paano babaguhin ang saligang batas. Sa ngayon po, ito ay voting separately. Kasi kung voting jointly po yan, talo ang Senado. Dahil 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. Pero isipin nyo naman po, kung ang ordinaryong batas ay dumadaan sa separate voting ng parehong chambers of Congress, bakit pag proposal na amendahan ang pinaka-importanting batas sa buong bansa, ang saligang batas, voting jointly sila? Hindi atatama yun, no? So kaya nga, ang gusto nila, tanggalin na yung balakid na yan ng masunod na ang Kongreso. At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, bubuwagin nila ang Senado, bubuwagin nila ang presidency, papalitan na ng Prime Minister ng ang isang mambabatas na galing sa mababang kapulungan na hindi manalo para presidente ay po pwedeng maging Prime Minister. Gahama naman po yan sa kapangyarihan. Hinay-hinay, ika nga ni Jun Lozada, moderate your greed for power naman. Dahil sa inyong ginagawa na linalapastangan nyo at sinasalawlan nyo ating saligang batas, ay naku po, mararamdaman ninyo ang hagupit ng taong bayan. At ngayon pa lang po, sana naman hindi kayo manhid, nararamdaman nyo na ang galit ng taong bayan dahil ginagawa nyo mga bobo ang mga Pilipino. Attorney, bago lang sa ibang balita, sapat ba yung People's Initiative na paraan para sa pagbabago ng ating saligang batas? Pagdating lalo na sa pagbabago sa mga probisyon o ilang probisyon sa pang-ekonomiya. Binasa ko uli kasi yung desisyon ng Lambino, no? At ang sabi ng Korte Suprema, bagamat yan ay meron ng implementing law, yung ROCO law, para nga ipatupad ang amendment, pwede lang yan kung isa lang ang babaguhin sa saligang batas. So sinunod naman itong mga nasa likod ng bribery initiative na isa lang ang babaguhin nila. Yung voting jointly instead of voting separately kapag Kongreso ang nag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. Pero ang sabi din doon sa desisyon ng Korte Suprema, kapag maramihan naman ang pagbabago, yung revision na tinatawag ay hindi sapat yung batas na ROCO law para ipatupad itong People's Initiative. Malinaw po yan, no? Pero halimbawa, attorney, kumbaga, nakita nila na isa sa mga harang siguro o hadlang para lubusan na ma-edit, mabago yung ating konstitusyon na yung voting separately. So, isusulong nila yung People's Initiative. And after noon, posibleng sila na magkakaroon ng either or as yung possible niyan, di ba? Na nagagawin nila. Hindi ba yun, kumbaga, maaring idugtong? Kasi sila din yung nag-initiate. At maaring masabi na maramihan yung purpose ng Well, ang sabi ng Korte Suprema, kung maraming babaguhin, hindi sapat yung batas na implementing.
Kaya nga po, hindi natuloy yung unang pirma kasi marami silang nais baguhin sa salaging batas. Pagdating naman po dito sa voting separately, voting jointly, yung katotohanan na yan ang gusto baguhin ng mga proponent nitong bribery change, nagpapatunay talaga na naniniwala sila na talagang dapat sa ngayon, kung magkakaroon ng CONAS, talagang dapat voting separately ang Senado at ang Kamara de Representantes. Dahil bakit mo pa babaguhin yun kung ikay naniniwala na talagang voting jointly naman ang nakasaad sa ating saligang batas. Pero ang importante po, taong bayan pa rin po ang dapat magdesisyon dyan at taong bayan, ngayon pa lang, linoloko na kayo ng mga taong nasa likod niya.